Sa mga nagdaang kabanata ay tuwang-tuwa si Jiang Ping dahil sa mukhang malapit nang maubos ang mga kaagaw niya sa pamilyang Bai, upang siya na ang tanghaling susunod na patriarch na gusto niyang makuha. Balik tayo sa kaharian ng Kanglan sa Starbroken Mountains. Dito nga ay nagpapatuloy na sina Xiao Chen sa pag-absorb sa Thunder Crystal. Maya-maya pa ay makikitang nakalusot na nga si Kanglan sa panibagong antas. Kaya naman agad niyang iminulat ang kanyang mata, at sinubukan ang kanyang bagong nakong abilidad sa panibagong antas. Dito nga ay kaya niyang makita ang mga nilalang na nasa malapit sa kanya at kung anong uri ito at nagsimula at malaman ang aura nito. Nasabi pa nga ni Kanglan na ito ang hininga ng purgatorio. Narinig naman ni Black at Xiao Chen ang sinabi ni Kanglan kaya naman bahagya silang natigilan dito. At agad na tinignan ang purgatory bat na nasa kanilang itaas na kanina pa nagmamasid. Nang makita nga ito ni Xiao Chen ay napangiti na lamang siya dito. Kaya naman agad niya itong kinuha upang kumpirmahin ito. Subalit mabilis itong lumipad patungo sa labas upang makaalis sa kamatayan. Subalit sa kanyang ginawang pagtakas ay hindi sapat dahil bigla na lang niyang naramdaman na may isang kamay sa kanyang likuran habang palabas siya dito. Dito nga ay nasa likod niya na ang kamay na ikinagulat nga ng purgatory bat. Nang nahawakan nga ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na ikaw talaga ang purgatory. Tinanong naman ni Kanglan kay Xiao Chen na kung ano itong purgatory. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang enchantment space na ito ay kabilang sa purgatorio, at ang mga mahalagang kristal na ugat na ito ay kanya rin. Nang marinig ni Kanglan ito ay sinabi niya na kung ganon. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na syempre ay papatayin ko ito. Itong purgatory bat ay ipinadala niya para malaman ang katotohanan. Habang dinudurog ito ni Xiao Chen sa kanyang kamay ay lumabas naman dito ang malademonyong aura. At galit na galit nitong sinabi na ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong agawin ang minahan ng Diyos Crystal Vein. Dagdag pa nito na hinding-hindi kita hahayaang mabuhay. Pahihirapan kita sa impyerno. Nainis naman si Xiao Chen sa mga pinagsasabi ng nilalang kaya naman kanya na itong pinasabog sa kanyang kamay. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ang daldal naman ng nilalang na ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na nga sina Xiao Chen sa Kanglan Mountain. At dito nga ay nasa labas si Sisi na hindi makagalaw dahil sa nilagyan nito ni Kanglan ng seal technique. Kaya naman tinignan ni Xiao Chen si Kanglan ng seryoso na agad namang napansin ni Kanglan. Kaya naman agad na tinanggal ni Kanglan ang seal technique na kanyang inilagay kay Sisi. Nang matanggal ang seal technique ay agad na lumapit si Sisi at sabay nitong sinabi kay Kanglan na kung paano niya ito nagawa sa kanya. Agad namang sinabi ni Kanglan na patay na Crisantemo, binabalaan kita, kung tatawagan mo ako ng kasuklam-suklam ay papatayin kita. Lumapit naman si Xiao Chen at sabay niyang sinabihan si Sisi na medyo nakakainis ka na. Sa takot niya sa kanyang master ay agad siyang lumuhod at sinabi niya na hindi niya na ito ulitin pa. Dagdag pa niya na master alam kong pagod ka sa iyong paglalakbay, kaya naman aalis na muna ako upang hindi maabala ang iyong pahinga. Matapos niyang magsalita ay agad na itong naglakad paalis. Subalit bago pa man siya makalayo ay sinabihan siya ni Xiao Chen na sandali lang Sisi ito ay para sa iyo, nang marinig niya naman ito ay agad siyang natigilan. At mabilis na lumingon patungo kay Xiao Chen at nang makita niya ito ay bahagyang nagulat siya dito. Kaya naman dahil dito ay hindi niya na rin naiwasan ang inihagis ni Xiao Chen sa kanya na agad itong tumama sa kanyang mukha. Nang makita naman ito ni Sisi ay ikinagulat niya ito. Nasabi pa nga niya na ito ang Dragon Blood Phoenix Crystal Jade, at halos kapareho ng isa. Kaya naman agad siyang nagpasalamat dito sa kanyang master. Sinabi naman ni Xiao Chen na sinabi ko sa iyo kanina, makikinabang ka sa iyong pagsusumiti sa akin. Sa isip-isip naman ni Sisi habang pinagmamasdan niya ang kanyang master na si master ay isang sobrang bait. Sa kabilang banda naman sa kaharian ng Kanglan sa Silver Jade City dito nga ay pinagpapaslang ng nilalang na nagmula sa purgatorio ang mga tao dito. Tinanong nga ng isang elder ang nilalang na kung anong gusto nito. Sinabi naman ng nilalang na ang gusto ko ay sobrang simple lang, gusto ko lang naman na mamatay kayong lahat. At nang matapos siyang magsalita ay agad siyang nagpakawala ng isang atake. Agad naman na sinalubong ito ng elder upang hindi siya tamaan ng atake. Nagkaroon ng malakas na impact sa lugar na kung saan nagpakawala ng atake ang dalawa. Ngunit ikinagulat ito ng elder dahil sa nalusaw ang kanyang kamay.
At tumagos ang atake ng nilalang na dahilan upang mapinsala siya ng husto. Nang mawala ang atake ay baka sa mukha ng elder na hindi na maganda ang kanyang sitwasyon. Lumapit naman ang nilalang sa kanya at dahil dito ay nangangamba na siya dahil anumang sandali ay kaya na siyang paslangin. Ilang sandali pa nga ay ginamitan na ng nilalang ang elder ng kanyang salamangka at sabay na sinabi nito na, "Humayo ka, naghihintay sa iyo ang kalaliman ng purgatorio, kung saan bibigyan ka ng kataas-taasang nilalang ng buhay na walang hanggan." Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga itong naglaho na parang bula. Tuwang-tuwa ang nilalang habang nakikita niya ang mga bangkay ng mga inosenteng tao na wala ng buhay na sabi pa nga niya na hindi pa tapos. Sa kabilang banda naman sa White House ng mundo ng espada, dito nga ay dumating na si Zixon na ipinatawag ng Patriarch. At sinabi nga dito ng Patriarch na Zixon, "Sa pagkakataong ito hinayaan kitang bumalik ka dahil gusto kong pumatay ka ng isang tao." Galit namang sinabi ni Zixon na narinig kong sinabi ni Janping na ang lalaking nagngangalang Xiao Chen ay pumatay ng napakaraming tao sa aking pamilya, hindi sapat para maalis ang prestihiyo ng aking pamilya, at itaas ang moral ng aking pamilya. Pero, kamakailan lang medyo mayabang ang mga tribo, pagkaalis ko, kailangan pa ng bantayan ng Northern Formation. Napaisip naman ng bahagya ang Patriarch sa sinabi ng kanyang kapatid. Matapos niyang mag-isip ay sinabi niya na pangalawang kapatid, mayroon ka bang angkop na kandidato? Agad namang sinabi ni Zixon na sa tingin niya ay magagawa ito ni Bai Li. Nang marinig ito ng Patriarch ay sinabi niya na kung ganun ay hayaang pansamantalang palitan ka muna ni Bai Li. Ikinagalit naman ito ni Janping nang marinig niya na si Bai Li muna ang magbabante sa formation na kahit nandito naman siya. Sa isip-isip pa nga niya habang nagagalit na si Bai Li, "Siguradong hindi ko siya papayagang gawin ang gawain ng pagbabantay sa Northern Grand Formation." Sa kabilang banda naman sa hindi kilalang bundok, ay nakabalik na nga sina Xiao Chen sa pagoda na may dala-dalang Thunder Crystal. At dito nga ay pinatawag niya ang lahat at agad niyang nilabas ang Thunder Crystal sa harap ng kanyang mga servant. Nasabi na lang no Xuanyuan Weiji na ang ganda ng kalidad na nito, tinanong naman ni Lao Zhou ang kanyang master na kung saan nila ito nanakaw. Habang si Luan Ping naman ay manghang-mangha na sabi pa nga niya na ang mga bagay na ipinaglihi ko ay sa wakas ay hindi isang panaginip. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang mga kristal ay maaaring makatulong sa iyong paglilinang upang mas mabilis na mapabuti, upang maibahagi mo ang mga ito ng pantay-pantay. Dagdag pa ni Xiao Chen habang paalis na simulan niyo na ito at ako naman ay aakyat na sa taas. Makalipas lang ang ilang sandali sa ikapitong palapag ay dahan-dahan nang inaabsorb ni Xiao Chen ang marami pang Thunder Crystal. Na sinasabayan din ni Black at tuwang-tuwa ito habang kanyang inaabsorb ang Thunder Crystal. Nagpatuloy sa pag-absorb si Xiao Chen at pinakiramdaman niya din ang kanyang inner space. At dito nga sa loob ng inner space ni Xiao Chen ay tuwang-tuwa ang Divine Soul niya dahil sa daming enerhiya na namang naabsorb nito. Kaya naman lalong lumalakas si Xiao Chen na kahit hindi pa ito nakakalusot sa panibagong antas. Mabilis na lumipas ang 3 araw na cultivation nila Xiao Chen at Black sa ikapitong palapag. Dito nga ay nag-umapaw ang nakakakilabot na aura ni Xiao Chen na kahit hindi pa ito nakakalusot sa panibagong antas at nang makita nga ito ni Black ay bahagya siyang napahanga dito. Ramdam na ramdam niya ang nakakakilabot na aura ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ano itong kakilakilabot na kapangyarihan. Sinabi naman ni Xiao Chen na nagkaroon lamang ng kaunting pagkakaiba upang makapasok sa ika-6 na yugto ng Swear Body Tempering Contest. Tila sa sandaling maabot ko ang ika-6 na antas ng cultivation, ang orihinal na divine na kapangyarihan ay ganap na sumanib sa aking pisikal na katawan. Sa sandaling ito, ang aking pisikal na kapangyarihan ng katawan, kaysa dati ay higit sa 10 beses na mas malakas. Kung makikita ko ulit ang puting giant sa bundok, ang isang suntok ay sapat na. Sa ika-6 na antas naman ay makikita sa kanyang mga servant ang pagbabago sa kanilang mga aura sinyalas na malapit na itong makalusot sa panibagong antas. Lumapit naman si Xuanyuan Weiji at may gusto itong sabihin kay Xiao Chen. Tinanong naman ni Xiao Chen na kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Xuanyuan Weiji kay Xiao Chen na may isang tao na gusto kang patayin. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay natawa siya bigla na sabi pa nga niya na maraming tao ang gustong pumatay sa akin, ngunit hindi marami sa kanila ang may ganitong kakayahan. Kaya naman sabihin sa akin kung anong nangyayari.
Ipinaliwanag naman ni Xuanyuan Weiji na nagpadala sa akin ng mensahe ang kapatid ko na may isang makapangyarihang eskrimidor na nakasuot ng itim na naghahanap sa iyo. Sa kadahilanang ito, ilang mahusay na eksperto sa kaharian ng Emperor ang namatay sa Tianyu City at ilang nakapaligid na lungsod ang maraming bangkay. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na eskrimidor ay taga White House na naman ba o di kaya isa itong galing sa purgatorio. Napangiti naman ng malademonyo si Xiao Chen dahil sa tamang-tama ito dahil gusto niya ding masubukan ang kanyang lakas ngayon. Sinabi din ni Xiao Chen kay Xuanyuan Weiji na panatag kang mag-cultivate dito, isasama ko si Black para makita ito. Sa pagkakataon namang ito ay masarap ang tulog ni Black at nang makita ito ni Xiao Chen, ay agad niyang inangat si Black upang magising. Nang magising naman si Black ay nagalit ito dahil masakit ang ginawa ni Xiao Chen subalit galit namang sinabi ni Xiao Chen na may trabaho sila. Nang makita naman ni Black ang hitsura ni Xiao Chen ay bahagya siyang natakot kaya naman agad na itong tumayo. Sa kabilang banda naman sa Tianying City na kung saan ito ang mansyon ng pamilya ni Xuanyuan Weiji. Dito nga ay pinagpapaslang ng nilalang ang mga alagad ng Tianying. Sinabi nga ng nilalang habang ipinapakita ang mukha ni Xiao Chen na wala pa ring gustong magsalita kung nasaan na ang lalaking ito. Nanatiling na nahimik ang patriarch dahil nga sa magandang relasyon nila ni Xiao Chen. Dahil nga sa hindi pagsasalita ng kahit sino man ay nagalit na naman ang nilalang nasabi pa nga niya na kung ganun, ay may mamamatay na naman na isa sa inyo. Matapos niyang magsalita ay agad niyang itinuro ang patriarch na oras muna ngayon. Sinabi naman ni patriarch na ganyan ang tingin mo sa amin, tinatrato mo kaming parang karne sa chopping board. Hindi ka ba natatakot magpalit ng posisyon, may ituturing kang matabang karne na kakatayin sa chopping board. Sa mga sinabi ng patriarch ay ikinagalit lang ito ng nilalang kaya naman binigyan na siya ng isang atake na dahilan upang tumilapon ito at magtamo ng bahagyang pinsala. Sinabi din ng nilalang na ang basura ay nagsasalita ng basura. Agad na inayas ni patriarch ang kanyang sarili na kahit masama ang lagay nito. Agad siyang naghanda upang gumawa ng kanyang gagawing atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan na kung tawagin pa nga niya sa kanyang atake ay kayang humiwa ng kalangitan. Agad itong bumulusok patungo sa nilalang na kalmado namang pinagmamasdan niya ito. Walang kahirap-hirap na hinawakan lang ng nilalang ang atake ng patriarch at sabay na sinabi nito na ang basura ay isa lamang basura. At nang matapos itong magsalita ay agad itong mabilis na nagtungo kay patriarch. Nang makalapit ay ikinagulat ito ng patriarch dahil sobrang bilis nito. Kaya naman dahil dito ay hindi niya na naiwasan ang atake ng nilalang. At dahil dito ay napasuka na lamang ng dugo ang patriarch na ama ni Xuanyuan Weiji. Hinawakan naman ng nilalang ang ulo ni patriarch at malaking tanong sa kanyang na kung anong susunod na gagawin nito sa kanya. Inihagis naman siya ng nilalang na parang isa lamang itong basura. Makikitang malubhang ang kalagayan ng patriarch sa tindi ng mga natamo niyang pinsala. Kaya naman dahil dito ay lumapit ang kanyang anak na kapatid ni Xuanyuan Weiji na nag-alala. Sinabi naman ng nilalang habang naghahanda ito ng kanyang gagawin na ngayon ay tapos na ang iyong buhay. Subalit bago pa man niya magawa ang kanyang balak ay may nagsalita na ang basura ay talaga namang isang basura. Ikinainis naman ito ng nilalang kaya naman kanya itong tinanong na kung sino. Hindi naman na nagsalita si Xiao Chen bagkus ay nagpakawala ito ng kanyang atake na kung tawagin nga niya ay Heavenly Palm na nasa ika-6 na antas. Na hindi naman naiwasan ng nilalang ang atake dahilan upang tumilapon siya dito. Ikinatuwa naman ng matanda ang pagdating ni Xiao Chen. Agad naman na nakilala na ng nilalang kung sino ang dumating na sabi pa mga niya na ikaw iyon. Tinanong pa nga din niya si Xiao Chen na kung siya ba si Xiao Chen. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na tama ako ito. Natuwa naman ang nilalang nasabi pa nga niya habang tumatawa na kung may daan patungo sa langit, hindi ka pupunta, ngunit kung walang daan patungo sa impyerno, pupunta ka. Dagdag pa niya habang nakangiti na bata mamatay ka na ngayong araw. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na ikaw lamang magagawa mo ba iyon. Nilabas naman ng nilalang ang kanyang malademonyong abilidad at sabay niyang sinabi na ang daan ng purgatorio, sa mababang kaharian na ito, walang makakapantay. Napangiti na lamang si Xiao Chen nang marinig niya ang kahangalang pinagsasabi ng hangal, lingid sa kaalaman ng nilalang na si Xiao Chen ay nagmula sa mataas na kaharian na kung tawagin ay Upper Ninth Realm.
Agad na naghanda ang nilalang ng kanyang gagawing atake na kung tawagin niya ay ang ikatlong ranggo ng Heavenly Order Purgatory Fist. Subalit sa kanyang paghahanda ay agad siyang inatake ni Xiao Chen gamit ang kanyang Heavenly Palm. Dahilan upang hindi niya maituloy ang kanyang hinandang atake, na ikinagulat nga ng nilalang. Sinabi din ng kapatid ni Xuan Yuan Weijie na Xiao Chen, patayin mo ang lalaking iyan. Tinignan naman ni Xiao Chen ang kalagayan ng Patriarch at nang makita niya ito ay bahagya siyang naawa dito. Agad na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang abilidad upang itayo ang Patriarch. Ikinagulat naman ito ng kanyang anak kaya naman sinabi niya na ama paano mo magagawa pang makatayo. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Subalit hindi pa man tapos ang laban ni Xiao Chen sa nilalang ay dumating na ang hangal na magmula sa pamilyang Bai. Dito nga ay tumindi ito kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan. Napangiti naman si Xiao Chen nang makilala niya ang aura ng pamilyang Bai. Nasa isip-isip pa nga niya na ang pamilyang Bai ay dumarating ng tamang oras, kaya naman tapusin na natin ito ng sabay. Napalingon naman ang nilalang sa pagdating ni Bai Zixen. At malaking tanong sa kanya na kung may ginawa din bang hindi maganda si Xiao Chen dito. Agad na naglabas ng aura si Bai Zixen sa kagustuhan niya nang mapaslang si Xiao Chen. Sinabi nga ni Xiao Chen na gustong-gusto talaga ng pamilyang Bai na magingay na parang langaw sa gusot na walang katapusan. At gusto talagang mamatay. Agad na naghanda si Bai Zixen ng kanyang gagawing atake at sabay niyang sinabi na naghahanap ng kamatayan. Sinabayan naman ito ni Xiao Chen ng kanyang atake na kung tawagin ay Tianhuang Fist. At dahil dito ay nawasak ang espada ni Bai Zixen na kanyang ikinagulat. Nasa isip-isip pa nga niya na malakas talaga ang batang ito, hindi maitatanggi na kaya niyang pumatay ng marami sa pamilya kong Bai. Matapos ang kanyang pag-iisip ay agad niyang inilabas ang kanyang atake na kung tawagin ay Sword Intent. Dahilan upang madamay ang mga tao na nasa paligid at nakaramdam ito ng pagkaantok. Habang si Xiao Chen naman ay natatawa na lamang sa ginawa ni Bai Zixen. At sabay niyang nilabas ang kanyang aura dahilan upang mapawalang bisa ang ginawang atake nito. Ikinagulat na naman ito ni Bai Zixen dahil sa aura pa lamang ni Xiao Chen ay nawala na ang kanyang ginawang atake. Kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na bata ikaw ay talagang napakalakas, ngunit sa panimula ako ay naiiba sa iba sa pamilya ni Bai. Nalampasan ko na ang ika-70 na antas ng Sendai, kahit na napigilan ako ng kaharian ng Kanglan, mayroon pa rin akong lakas na malapit sa ika-30 na antas ng Sendai. Sa pagkakataong ito, kahit si Bai Jushan ay hindi naglakas loob na buhatin ako. Sa kanyang mga sinabi ay nilabas na ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na Tianhuang at sabay niyang sinabi kay Bai Zixen na ganun ba kung ganun ay subukan mo ang gagawin ko. Nanatiling nakatayo si Bai Zixen habang nagpapatuloy si Xiao Chen sa kanyang pagpapalabas ng kanyang aura. Nasa isip-isip pa nga niya na mula nang masipsip ang mga kayamanan ng langit, materyal at lupa, hindi ko na ginamit ang aking makakaya, subukan ko nga kung gaano kalakas ang full blow ko ngayon. Agad niyang pinakawala ng kanyang atake na kung tawagin ay first punch at hindi na ito basta-basta tulad ng dati. Kaya naman dahil dito ay lumabas sa kalangitan ang atake ni Xiao Chen na mas kakaiba na kumpara dati. Hindi man makagalaw si Bai Zixen dahil sa mabigat na puwersa na dala-dala ng atake. Nasabi pa nga ni Bai Zixen na ang puwersang ito ay maaaring hindi ako makagalaw, paano ito magiging posible? Sa puntong ito ay napaluhod na si Bai Zixen dahil hindi niya nakinaya ang bigat na dala-dala ng atake. Napapasigaw na lamang si Bai Zixen dahil sa bigat ng atake at hindi niya maipaliwanag kung anong abilidad ito. Makikita sa hindi kalayuan ang atake ni Xiao Chen na nagmula sa kalangitan at ramdam din dito ang matinding enerhiya. Nagulat naman ang nilalang nang makita niya ang ginawa ni Xiao Chen. Nagkaroon naman ng makapal na usok na may kasamang alikabok. Nang mawala ang usok ay nasabi na lang niya na imposible, mali ang impormasyon, paano siya magiging malakas. Kaya naman agad niyang itinanong kay Xiao Chen na kung saang antas na ang cultivation base nito. Sinagot naman siya ni Xiao Chen na sa ilalim ng Supreme, ako ay hindi magagapi.
Ipinagtaka naman ito ni Bai Zixen dahil isa lamang binata si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung sa ilalim ng Supreme, ay wala kang kalaban, sa ilalim ng Supreme, at hindi magagapi. Sinabi din ni Xiao Chen na kung hindi ako nagmamadali bibigyan pa sana kita ng masayang laban. At ikaw naman maghintay ka lamang dyan. Naglabas naman na ng aura si Xiao Chen sa kanyang kamay at sabay niyang sinabi kay Bai Zixen ikaw naman ay dapat nang mamatay. Agad niyang inactivate ang kanyang Tianhuang Fist Third Punch. At lumabas dito ang malaking kamao na nababalutan ng kapanindig balahibong aura, at nasabi na lang ng nilalang na ang kapangyarihan ito ay lubhang kakilakilabot. Sa tindi ng atake ay napapasigaw na lamang ang nilalang. Ganun din si Bai Zixen at makikitang unti-unti nang nawawasak ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At nang mawala ang atake ay makikita ang malaking butas dito. At nakumpirma na ni Xiao Chen na talagang lumakas ang kanyang mga abilidad. Ginising naman ni Xuan Yuanyu ang kanyang ama dahil nawalan na ito ng malay. Inabot naman ni Xiao Chen ang isang pil at sabay na sinabi nito na ang pagkuha nito ay makapagpapatatag ng pinsala ni Xuan Yuanyu de. Agad na pinasalamatan ni Xuan Yuanyu si Xiao Chen para dito. Agad din niyang inilagay sa bunganga ng kanyang ama ang pil. At dahil dito ay dahan-daang nanunumbalik ang lakas nito kasabay ang pagkawala ng mga sugat. Nang makita nga ito ni Xuan Yuanyu ay nasabi na lang niya na anong mahiwagang tableta ito. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo, shoutout din kay Tatay Arnold Lopez from Orani Bataan, Kuya Mort TV, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring pa-like na lang po.